For today's menu mga kapudi ay magluluto tayo ng bulalong paa at ulot leeg ng manok. Ayan. Sa pagluluto ng bulalong paa at ulo at leeg ng manok, ayan, syempre kailangan natin ng paa at saka ulot leeg, lilinisin na. Tanggalin na natin yung mga balat ng paa at saka yung mga lalamunan at saka yung pinaka esophagus ng ating manok. Tapos mag-isa tayo ng bawang muna para igisa natin yung paa at leeg. Abangin natin mag-brown yung ating sibuyas bawang. Ayan, ito kailangan natin ng sibuyas at luya. Tapos, ayan, yung gulay natin ay mais at saka repolyo at lalagyan natin yan ng siling panigang. At yan ay style nilaga or bulalo. Ayan. Ito ba ang bulalo ay nilaga lang. So, ganyan po yung gagawin natin. Ayan, nakasampo natin yung apoy para mag-brown na po yung ating bawang. So, sa iba, ang paggawa ng bulalo o pagluluto ng bulalo ay pinakukuluan lang po siya. So, kung ito naman ay may lieg at saka ulo ng manok, pwede natin siyang igisa para medyo mabawasan yung kanyang lansa. Ilagay na natin yung nilinis nating paang ng manok at saka ulo ng leeg. At igasa natin ng tuluyan. Ayan, gusto-gusto tayo. Gisa. Lagyan natin ngayon ng asin. Ayan, para lumasa na. 1 tablespoon ng rock salt. Ayan, tapos halo-halo tayo para hindi dumikit. At mapantay yung ating pagkakabisa. Sibuyas at saka luya sa pagkakagisa ko, bawang lang. Mamaya natin yung ilalagay pag pinakuluan na natin. After natin mag-isa sa loob ng 5 minutes ay isa-isa na natin i-alis yung mga leeg at iiwan natin yung lahat lang ng paa ng manok. Kasi madaling lumambot yung ulo at leeg at yung paa ay medyo matagal. So sabay naman natin ngayong pakukuluan yung paa at saka yung mga mais. Tanggalin natin lahat. Yan. Kita nyo, medyo nag-isa na yung ating ulo at leeg. Yan. Ngayon naman, lagyan natin siya ng tubig galing sa gripo or purified water kung mayroon kayong maraming purified water. Basta kailangan ay makuluan natin ng tubig ng kulong-kulo. Ayan. So, antayin natin siyang kumulo kasama ng ating mga sweet corn. Lagay na natin ang ating sweet corn. Alam niyo naman ang mais, napakatagal lumambot niyan. Para lumabas na rin yung flavor ng ating mais sa ating sabaw. At kasabay niyan ay ilalagay ko na rin yung ating luya at mga sibuyas. Ayan, kalat natin yung ating luya at sibuyas. At takpan po natin, hayaan natin siyang kumulo sa loob ng 5 to 10 minutes mga kapudi. At kumukulo na siya mga kapudi. Para tuluyan ng lumasa yung ating mga paa ng manok, lagyan natin siya ng pamintang buo. Pwede rin po ang durog. Dahil nilaga, karaniwan sa nilaga ay buo. Ayan, pamintang buo ang ating ilalagay. At hayaan natin siyang kumulo sa loob ng 10 to 15 minutes bago natin ilagay yung ulo at lieg. After 15 minutes, mga kapudi, check na natin. Ayan, at nakita nyo, bitak-bitak na yung paa ng manok. Yan, isang indication yan na malambot na ating mga paa ng manok. Ngayon, i-add ko na yung ating ulo at leeg. Ito na yung ating ilang pirasong ulo at leeg. Syempre, aminin naman natin na masarap din manginain ng mga ulo at leeg ng manok. Ayan. Tapos, haluhuluin lang natin para po mailalim naman yung mga ulo at leeg. Madali lang po kasing lumambot yung ating ulo at leeg. Yung matagal po kasi yung paa ng manok. Lalo na kung matabang-mataba yung paa ng manok.
At mag-ingat tayo sa pagbili ng paanong manok. Meron po kasing nabibili yung kahit i-pressure cooker mo, matigas, pati buto. Ewan ko kung ano tawag doon kasi 2 beses na pong nakakabili doon dito sa amin. Si Mr. at saka si Nanay. Kaya lang, hindi naman po siya sa palengke tinitinda. Parang nasa mga lang. Yung mga pumipesto sa mga gilid-gilid ng mga di po ba uso na ngayon yun, yung mga isda, ayan, nakagilid sila sa highway at nagtitinda ng mga ganun. So, ayan, lalakasan ko yung apoy. Kasi kanina nung pinalalambot natin yung paa ay hinaan ko siya. So, pag nag-start uli siyang kumulo ng kumulo ay hihinaan po natin uli at hayaan natin maluto yung mga paa at saka yung ulot leg ng manok. So, ayan, pakuluan pa natin siya sa another 10 minutes at i-update ko po kayo mamaya. Dahil nilakasan ko yung apoy, kulong-kulo na yan sigurado. Pwede na ako mag-add ngayon ng celery na frozen. So, ito po kasi ay sayang yung pagkasariwa kaya ini-slice ko siya tapos pini-freezer ko para pwede natin gamitin sa iba pang mga pwedeng paggamitan. So, optional po ito pero masarap po ang celery sa mga nilaga. Ayan, konti lang natin para hindi ma-overpower. Pwede sa pansit, pwede sa palabok, or ayan, sa mga ganyan, mga nilalaga-laga natin. At inilaan ko yung apoy, hantay lang natin uling maluto yung ating ulo at leg ng manok. Yan. At napansin nyo, mga kapudi, konting-konti lang yung aking isinabaw para malinamnam. Yan o. Yan. Source of collagen. Maganda yan sa kutis natin mga kapudi. So, pagka malapit na maluto yung ating mga ulot leg, tsaka ko lang po ilalagay yung gulay. Ayan. Check uli natin. Hayaan muna natin mag-steam nang hindi magpag yung ating camera. So, lagyan natin siya ngayon ng chicken cubes. Kasi konting asin lang po yung nilagay ko kanina. Yan, para yung linamnam ng ating manok ay malasahan natin. Pero yan po ay optional. Ayan, hayaan lang po natin siyang kumulo sa loob ng 5 minutes pa po bago natin ilagay yung ating siling panigang at mga repolyo. Pwede kayong mag-add dyan ng yan, kulong-kulo na mga kapudi. Takpan po muna natin at hayaan natin siyang kumulo sa loob ng another 5 minutes. Low fire natin. At ngayon, ayan, pasensya na kayo. Medyo maingay yung background natin. Mayroong hindi ko alam kung linya ng kuryente o linya ng internet yung may mga ginagawa sa labas. Ayan, hindi nila tayo kita. Pero sila kita natin. Ayan. At ngayon ay haluin po muna natin para yung ibang leeg ay pumailalim. At ng ayun, dami sabaw. Sarap. Oh, alam niyo mamaya medyo umuuyan dahil sa collagen na dala ng ating chicken. Ngayon, pwede ko nang ilagay yung ating repolyo at siling panigang. Siling panigang optional. Pero dahil mahilig ako kumain ng siling panigang, lagyan natin ng 5 piraso. Yan. Tapos, lagyan na natin ng repolyo. Dahil gusto ni nanay ay malambot na malambot ang ating repolyo, unahin na natin. Yan. Kaya i-fire naman natin ngayon. Yan. Taktak na natin yung mga matitirang gulay na ating hinugasan. So, ayan na yung ating bulalo. Pa natin at mamaya papakita ko po sa inyo. Check natin. Medyo lanta na sigurado niyan yung mga gulay. Ayan. Pwede natin siyang haluin. Kung gusto nyo naman ay ibukod nyo ng lalagyan yung mga gulay. So dati ganun ang ginagawa ko. Binubukod ko yung mga gulay dahil medyo bata pa kami noon.
gusto nila medyo malutong ang gulay, bubukod namin yan para hindi malanta o malamog pagka pinakukuluan. So ngayon ay drizzle natin ng sesame oil. Optional po yan. Yan, para amoy na amoy ang ating pagkabulalo. Yan. Pwede kayong mag-add dyan ng another sibuyas kasi di po ba pag nagtatagal ay nawawala yung pagka powerful ng ating sibuyas. So mag-add na lang po kayo kung gusto nyo or kung okay na sa inyo yung ganun karami ay pwede na. So ngayon hahaluin ko na siya. Sarap. Tikman ninyo kung okay na yung lasa niya para sa panlasa ninyo according to taste ay okay na, pwede na yan. Kung matabang, dagdag kayo ng patis or wag na, magsawsaw na lang kayo ng patis. So ito, titikman ko. Pagpasensyahan nyo na dahil ito naman po ay pang sa amin. So titikman ko dito sa aming sandok. Malinamnam. Sa akin okay na, pati yung alat niya. Takpan natin at patayin ko na yung apoy at okay na po siya. Charan! Ayan, okay na yung ating bulalong, ulo at paa ng mga manok, mga kaputi. Sana may natutunan kayo ngayong araw na to. Sarap ng siling panigang. Ayan, hayaan na natin siyang tuluyang maluto at lumambot yung ating gulay. At kung kakain na po ay pwede nyo i-serve at kung hindi pa ay iinit nyo na lang po ulit. Ayan, nandito na tayo sa kusina. Kain tayo mga kapudi. Sarap. Umuusok-usok pa, oh. At meron tayo dito halubaybay o halubaybay sa iba. Halubaybay ba? So, kuha tayo ng isang ulo at leeg. At syempre, yung matambok. Ayan. Ayan. Sa iba po, may mabibili tayong matambok na mga malaman. So, medyo madalang lang yung ganun. At 30 lang. So, lagyan natin ng siling panigang to. Dahil sabi ko nga, mahilig ako sa siling panigang. Tapos, kuha tayo ng gulay. Yan, oh. Sarap, oh. Yun. Tapos, konting sabaw. Hindi na po ako nagmangkok mga kapudi dahil titikman ko na siya agad. Ayan. Uy, sarap. Lagyan natin ng kanin. So, tikman natin pati itong manok. Leg ng manok. At kukuha ko ng sili. Ito mga kapudi. Tanggalin mo muna yung mumo. Sarap niya, no? Ano, sili, oh. Hello, bye-bye. Pwede rin patis. Naubos po kasi patis. Optional lang yan. Tikman natin ngayon kung ano lasa. Sarap. Mayamnam. So ayan mga kapatid, try nyo po ang ating paa ng manok at ulot leeg na bulalo style. So ayan po mga kapatid, sana mayroon na naman kayong natutunang bagong menu at medyo healthy dahil sa paa ng manok. Hanggang dito na lang po. Thank you.